habang tinutulungan ng kanilang kasambahay na si Anna, si Catherine na maghubad. Iniisip niya kung kinakabahan ba si Catherine sa magaganap na kasal niya ngayong gabi. Kinagabihan, si Catherine at ang kanyang asawa, malapit ng ikasal sa simbahan. Arranged marriage iyon dahil nagmula si Catherine sa isang napakahirap na pamilya. Hindi nagtagal, ang kanyang asawang si Alexander, ay pumasok at nagtanong kung komportable ba siya sa lahat. Sinabi ni Alexander kay Catherine na mananatili siya sa loob ng bahay at hindi aalis. Hindi pumayag si Catherine dahil nag-e-enjoy siya sa labas. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alexander at inutusan siyang tanggalin ang kanyang mga damit, na agad namang ginawa ni Catherine. Pagkatapos ay pinatay ni Alexander ang mga ilaw at tinanggal ang kanyang mga damit, ngunit diretso lang siya sa kama at natulog, habang si Catherine ay nakatayo lang ng tahimik sa dilim. Kinaumagahan, sinubukan ni Catherine na makalanghap ng sariwang hangin habang patuloy na nananatili sa loob ng bahay. Ang kanyang mga araw ay walang pagbabago at boring, ilang araw na nakaupo lang siya sa sopa at nakatingin lang sa fireplace, at ito ay naging sanhi ng kanyang pag-idid sa pagtulog. Si Catherine ay hindi tinatroto bilang kapantay ng mga lalaki, hindi rin siya pinapansin habang kumakain. Ang ama ni Alexander na si Boris, ay sinabi pa kay Catherine na ang kanyang tungkulin ay tiyakin na bibigyan niya si Alex ng isang lalaking tagapagmana, kaya dapat nilang subukan palagi sa gabi. Nang pumasok si Alexander sa kanilang kwarto, agad niyang sinigawan si Catherine na tumayo. Pagkatapos ay inutusan si Catherine na tanggalin ang kanyang mga damit. Pinaharap niya ito sa dingding habang siya ay nakaupo lang sa sulok at hinihimas ang kanyang saging. Kaya niyang pakalmayin ang sarili niya. Isang araw, sinabi ni Boris na kailangan din niyang umalis. Sa mga oras na ito, umaasa siyang mabibigyan niya ng anak si Boris sa lalong madaling panahon sa oras na bumalik ito. Nang umalis si Boris, malayang nagawa ni Catherine ang gusto niya. Binuksan niya ang isang bintana at agad siyang nakahinga ng maluwag. Nagawa na rin niyang lumabas matapos mapilitan na manatili sa loob ng bahay sa mahabang panahon. Hindi nagtagal habang umiidlip, nagising siya sa pagsigaw ni Anna at nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo, kaya pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, pumunta siya sa kwarto ng mga lalaking nagtatrabaho kay Alexander. Naiinis si Catherine sa mga lalaking naglolokohan habang binabayaran, pagkatapos, laking gulat niya nang makita si Anna na nakasabit sa kisame. Dito sinabi ng isang lalaki na tinitimbang lamang nila si Anna. Gayunpaman, hiniling ni Catherine sa kanila na pakawalan si Anna. Sinabi rin niya sa lahat ng lalaki na humarap sa dingding, at nagmamadaling lumabas doon si Anna sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, matamang tinitigan ni Catherine si Sebastian, at tinanong ni Catherine kung ilan ang kanyang timbang. Agad siyang nilapitan ni Sebastian at hinawakan siya para ilagay sa sling, ngunit nagalit si Catherine tungkol dito at nagawa niyang makawala sa pagkakahawak ni Sebastian. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila na babantayan niya silang mabuti, dahil sinasayang lang nila ang bayad ng kanyang asawa sa mga kalokohan. Nang maglaon, pinuntahan ni Catherine si Anna para tanungin kung ano ang pangalan ng lalaki, at walang pakialam si Catherine sa kung ano ang nararamdaman ni Anna, habang patuloy siyang nagpapanik matapos labagin ng mga lalaki, pero ipinapakita lang ni Catherine na ang kanyang interes at pag-aalala kay Sebastian. Nang umalis si Catherine, nagpatuloy sa pag-iyak si Anna. Isang umaga, habang nasa labas si Catherine at naglalakad sa bukid, naroon rin si Sebastian at tinatawag siya, ngunit hindi siya pinansin ni Catherine at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, kinatok ni Sebastian ang pinto ni Catherine. Nang buksan ni Catherine ang pinto, agad na sinubukan ni Sebastian na makapasok sa kanyang silid, ngunit pinipilit naman ni Catherine na isara ang pinto. Nagawa ni Sebastian na madaig siya at tuluyang makapasok, agad niyang sinunggaban si Catherine, at sinubukan ni Sebastian na ipilit ang sarili kay Catherine, ngunit lumaban siya. Sa kalaunan, hindi na kayang labanan ni Catherine ang udyok ng katawan at kusang loob na nagpaubaya kay Sebastian, dahil dito niyugyug ni Sebastian si Catherine, na tumagal ng wala pang 20 segundo. Kinabukasan, ginawa ulit ito ni Catherine at Sebastian sa kanyang silid. Nang maglaon, binisita siya ni Padre Peter. Nagtataka siya kung bakit hindi nagsisimba si Catherine, at iniisip na may sakit siya, at pinayuhan niya itong manatili na lamang sa loob ng bahay. Tumingin si Catherine kay Anna at hinuhusgahan niya, na malamang na sinabi ni Anna kay Padre Peter na marami siyang ginagalugan.
Pagkaalis ni Father Peter, ay muli ginagawa ni Catherine at Sebastian ang lumigaya. Samantala, mag-isang pumunta si Ana sa kakahuyan para mag-ani ng ilang kabute. Pinahinto siya ni Sebastian, na naglalakad kasama ang isang aso. Sinabi niya na ang mga aso ay hindi dapat nakatali ng masyadong mahaba, kung hindi naman sila mailap. Sumang-ayon si Ana at sinabing ang aso ay sadyang nakatali ng mahaba. Gayunpaman, si Catherine ang tinutukoy niya. Sinabi ni Ana kay Sebastian na kung malalaman ni Alexander, ang ginagawang pagyugyug sa kanyang asawa ay tiyak na magagalit, ngunit, hindi pinansin ni Sebastian ang kanyang mga babala, at agad pinuntahan si Catherine para gawin itong muli. Habang nagyuyugyugan sila, nakasilip si Ana mula sa butas ng susian, at tuluyan nang umalis si Ana nang tumingin si Sebastian sa pinto. Nang maglaon, binalaan ni Ana si Catherine na bumalik na si Boris. Pinaalalahanan nito si Catherine na gawin ang kanyang pang-araw-araw na nakakainip na gawain tulad ng ginawa niya noon. Habang naghahapunan, nag-uusap si Catherine at Boris, nagtataka kung saan nagpunta si Alexander, ngunit hindi rin alam ni Catherine. Hiniling ni Boris kay Ana na magdala ng isang espesyal na bote ng alak. Gayunpaman, ininom ni Catherine ang bawat bote. Nagtataka si Boris kung paano nawala ang lahat. Hindi ibinunyag ni Ana ang katotohanan tungkol sa pag-inom ng lahat ng ito ni Catherine. Hiniling ni Boris na lumuhad si Ana, upang tretuhin siya bilang isang hayop, at gumapang siya palayo nang paalisan siya ni Boris. Nakatingin lang si Catherine sa lahat ng ito, at wala siyang pakialam sa kapakanan ni Ana. Kinabukasan, pinuntahan ni Boris si Sebastian at paulit-ulit siyang sinaktan, at inutusan si Edward na ikulong siya. Nang malaman ni Catherine ang balitang ito, agad niyang hinanap si Sebastian. Nang maglaon, pinangaralan ni Boris si Catherine tungkol sa lahat ng kanyang ginagawa. Sinabi rin niya na si Catherine ang nagdala ng kahihiyan sa kanyang pamilya, ngunit hiniling ni Catherine kay Boris na palayain si Sebastian. Gayunpaman, ipinagwalang bahala ito ni Boris. Tinawag niyang kabiguan si Catherine sa hindi pagbibigay kay Alexander ng isang lehitimong tagapagmana. Pagkatapos ay sinampal niya ng napakalakas si Catherine, naramdaman iyon ng kanyang mga ninuno. Maya-maya, hiniling ni Catherine kay Boris na palayain si Sebastian. Galit na naghagis ng baso si Boris at tumanggi na gawin iyon. Nang umalis si Boris upang magtungo sa banyo, nagpasya si Catherine na ikulong siya sa pamamagitan ng pagsandal ng upuan sa doorknob. Hiniling ni Catherine kay Ana na umupo at kumain kasama niya. Sa wakas ay sinabi niya kay Ana na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili. Samantala, maririnig ang mga daing mula sa banyo. Sinubukan ni Ana na tulungan si Boris, ngunit hiniling ni Catherine sa kanya na umupo muli. Ipinapahiwatig nito na nilaso ni Catherine si Boris. Nang tumigil ang kanyang pag-ungol para humingi ng tulong, sinabihan ni Catherine si Ana na pumunta sa bayan para kumuha ng doktor, kaya nagmamadaling lumabas si Ana. Samantala, pumunta si Catherine kay Sebastian para palayain siya. Sa sandaling dinala ni Ana ang doktor, huli na dahil patay na si Boris. Si Ana ay sumisigaw sa sakit at paghihirap, matapos mapilitang laruin ang mga laro ng mga mayayaman na ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Catherine ng liham mula kay Alexander na nagsasabing hindi siya babalik para sa libing ng kanyang ama. Umaasa si Catherine na hindi na babalik si Alexander. Sa libing, kinuhanan ng larawan si Catherine kasama ang kanyang patay na stepdad. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Ana, alam kung ano ang ginawa ni Catherine. Sa kalaunan, nalinas si Sebastian na parang isang pinong piraso ng ginto. Tawag sa kanya ni Catherine ang man of the house. Nang maglaon, sinabi ni Catherine kay Ana na hihilingin niya sa ibang kasambahay na dalhin ang lahat ng kanyang pagkain mula ngayon bilang pag-iingat. Nagalit ito kay Catherine habang pinapalo niya ng gusto ang kwarta. Sinabihan siya ng ibang kasambahay na huwag sisihin ang sarili dahil matanda na si Boris. Maaaring ito ay maling kabute. Napag-alaman na hindi nagsasalita si Ana. Nag-aalala si Sebastian na baka magsimulang magsalita muli si Ana, ngunit sinabi ni Catherine na hindi niya gagawin. Iniisip ni Catherine kung mahal siya ni Sebastian, at sinang-ayunan naman niya ito. Sinabi niya na hinding-hindi siya mahihiwalay kay Sebastian, na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mawalay sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Catherine sa ingay sa labas. Napagtanto niyang nakauwi na ang kanyang asawa, kaya sinabihan niya si Sebastian na magmadali at magbihis.
Itinago niya si Sebastian sa aparador, pagkatapos ay pumasok si Alexander. Nakakita si Alexander ng sinturon sa sahig, nagsinungaling si Catherine at sinabing nakita lamang niya ito sa bukid. Pagkatapos, pinuna ni Alexander si Catherine dahil sa paglaki at pagtaba. Sinubukan siyang palabasin ni Catherine sa silid sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng tsaa. Gayunpaman, siya ay nananatili sa silid at si Catherine ay nagdala sa kanya ng tsaa doon at uminom silang dalawa. Sa wakas ay inamin na ni Alexander na alam niya na si Catherine ay nakikipagtalik sa iba. Sinabi niya na sa pagbuka ni Catherine ng kanyang mga binti ng napakalawak, na nalalaman niya mula sa ilang milya ang layo. Pinaalalahanan siya ni Alexander na binili ni Boris si Catherine sa halagang mas mababa sa halaga ng isang baka. Nahihiya siya at gusto niyang baguhin si Catherine, ang kanyang paraan ay sa pamamagitan ng pananatili sa bahay at pagbabasa ng prayer book. Naasar si Catherine dito, kaya tumayo siya at kinuha si Sebastian mula sa aparador. Nagpasya siyang ihiga si Sebastian sa kama at sakyan nito habang nanonood si Alexander. Hindi nagtagal, si Alexander ay tumayo at sinampal si Catherine. Nagsimulang makipagbuno si Sebastian kay Alexander. Nagpasya si Alexander na kagatin ang leeg ni Sebastian. Nagalit si Catherine kaya pinalo niya ito ng malakas, at patuloy niya itong pinalo, hanggang sa pagkamatay nito. Nagpasya si Sebastian na ilibing ang bangkay sa kakahuyan. Dinala ni Catherine ang isang kabayo at binaril ito, ngunit bumagsak lamang siya. Napakalaki ng kabayo kaya hindi nila nagawang maghukay ng libingan para dito. Sa palagay ni Catherine, magandang ideya na lagyan na lang ito ng dumi. Matapos gawin ang lahat ng ito, nahirapang makatulog si Sebastian. Dahil palagi niyang nakikita ang mukha ni Alexander, nagtataka siya kung paano nakaka-move on ng mabilis si Catherine mula sa traumatikong karanasang ito. Ipinaalala sa kanya ni Catherine na ginawa nila ito ng magkasama upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan, at dahil papatayin siya ni Alexander. Nag-mount sila sa isa't isa at muling ginawa ang paborito nila. Kinaumagahan, sabay-sabay na nag-aalmusal sina Catherine at Sebastian, habang si Anna ay naghahain sa kanila ng tsaa. Pagkaraan ng mga araw, ang kabayo ay nagsimulang magnas. Hindi nagtagal, pumunta si Agnes kay Catherine upang ipaalam sa kanya na si Alexander ay natulog kasama ang kanyang anak na babae at naging ama ng isang lalaki na nagngangalang Teddy. Tila, si Alexander ay nanatili kay Agnes at sa kanyang anak hanggang sa mamatay ang anak na babae. Si Alexander ang naging legal guardian ni Teddy at may papeles si Agnes para patunayan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Agnes kay Catherine na si Alexander ay papunta sa kanyang ari-arian at biglang nawala. Ipinagpalagay na lamang niyang patay na siya. Gayunpaman, hindi ito iniisip ni Catherine, habang si Anna ay nakikinig sa makatas na pag-uusap na ito, habang siya ay nagkukunwaring inaayos ang pagkain. Sa huli, parehong umalis sina Agnes at Teddy. Iniisip ni Sebastian na nagsisinungaling si Agnes. Gayunpaman, tiniyak ni Catherine sa kanya na mayroon silang lehitimong papeles. Naguguluhan si Sebastian kung paano nagawang magkaanak ni Alexander sa iba, dahil hindi naman ginalaw ni Alexander si Catherine. Habang naghahapunan, sinabi ni Agnes kay Catherine na si Teddy ang papalit sa kwarto ni Catherine. Sa kalaunan ay pumayag si Catherine, ngunit sinabing siya na ang bahala sa silid ni Agnes. Isang araw, matamis na tinanong ni Teddy si Catherine kung maaari siyang sumama sa kanya upang maglibot sa bukid, habang pinapuna ni Teddy ang kagandahan Catherine, siya ay isang napaka-sweet na bata. Samantala, si Sebastian ay bumalik sa pamumuhay kasama ang iba pang mga lalaki sa maruming kwartel. Isang araw, nakita niya si Agnes sa kakahuyan at hiniling na sumama sa kanya. Medyo natakot si Agnes sa una, pero hinahayaan. Hindi nagtagal, nakita ni Anna si Catherine na sinusuri ang kanyang buntis na tiyan. Nagpasya siyang pumunta kay Sebastian para sabihin sa kanya ang magandang balita, ngunit, itinulak siya ni Sebastian palayo dahil ayaw niyang matali. Sabi niya hanggat nandyan si Teddy, mananatili si Sebastian sa kanyang barracks. Maya-maya, sinubukan ni Catherine na tawagin si Sebastian, habang pinipigilan siya ni Teddy. Pagkatapos, nagpasya si Catherine na itulak ang bata mula sa kanya. Umiiyak siya habang tumatakbo palayo. Muling tinawag ni Catherine si Sebastian, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi nagtagal, lumabas ang balita na nawawala ang bata, at lahat ng tao sa bahay ay hinahanap siya sa kakahuyan. Nahanap ni Sebastian si Teddy na nakaupo sa tabi ng rumaragasang ilog,
Sa tabi mismo ng talon, kinagabihan, habang nakaupo ang lahat sa tabi ng apoy, pumasok si Sebastian kasama si Teddy, nagsimula siyang mag-utos sa kanila na kumuha ng mga kumot para sa bata, gayunpaman, sinabihan siya ni Agnes na lumabas ng bahay, at sinabing wala siyang karapatang mag-utos sa mga tao sa paligid. Tumakbo si Catherine kay Sebastian na ngayon ay nag-iimpake para umalis. Sinabi ni Catherine na gagawin niya ang lahat para hindi siya umalis. Inamin ni Sebastian na mayroon siyang perpektong pagkakataon upang itulak ang bata sa talon. Ngunit huli na ngayon, sinabi sa kanya ni Catherine na hindi pa huli ang lahat. Pinuntahan ni Catherine si Agnes at sinabihan siyang magpahinga. At maaari niyang bantayan si Teddy. Nagpasalamat si Agnes kay Catherine nang lumabas siya ng silid. Naiinis na tumingin si Catherine kay Teddy, pinayagan niya si Sebastian na makapasok sa silid. Hindi nagtagal, nagising si Teddy mula sa kanyang pagkakatulog. Natarante siya habang sinusubukang hawakan siya ni Catherine. Pagkatapos ay nilagyan niya ng unan ang mukha nito habang nagpupumiglas ito at sumisigaw. Lumapit si Sebastian para tulungan si Catherine na suffocate ang bata. Nang matapos ito, napailing si Sebastian, medyo matagal bago niya napagtanto ang nangyari. Nakaupo si Catherine sa upuan habang humihikbi o nagkukunwaring humihikbi. Maya-maya, pumasok si Ana sa silid ng mapagtantong patay na si Teddy. Samantala, si Sebastian ay nasa kakahuyan na umiiyak sa nangyari. Nang malaman ito ni Agnes, hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak. Tinanong ni Dr. Burden si Catherine tungkol sa eksaktong nangyari. Sinabi ni Catherine na nakatulog siya sa loob lamang ng 10 minuto at sa kalaunan, huminto sa paghinga si Teddy. Sinabi niya na natuklasan niya ito bago pa man pumasok si Ana sa silid bandang alas 5. Nagtataka si Dr. Burden kung si Catherine ay nakatulog ng mas matagal at may ibang pumasok sa silid upang i-suffocate ang bata. Nagkomento si Dr. Burden tungkol sa mga pasa ni Teddy. Mabilis na sinabi ni Catherine na ang mga pasa ay nagmula sa talon. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Burden na ang mga pasa ay wala pa noon. Nang maglaon, ang isang grupo sa kanila ay patuloy na nagtataka kung paano nangyari ang lahat, habang sinusubukan ni Catherine na iwaksi ang mga teorya ng lahat. Pagkatapos, pumasok si Sebastian sa silid, at ipinagtapat ang lahat kasama kung paano gumamit ng unan si Catherine para masuffocate si Teddy. Ikinwento rin niya sa kanila kung paano pinatay ni Catherine si Alexander at kung paano niya nilason si Boris ng mga kabute. Inamin ni Sebastian na ang motibo ni Catherine ay magsama sila, pero nakaramdam siya ng takot sa kanya at tinatawag niyang sakit si Catherine. Sinabi ni Catherine na nagsisinungaling si Sebastian, kaya sinubukan niyang suntukin siya, ngunit pinigilan siya ng 2 lalaki. Sinabi ni Catherine na sina Ana at Sebastian ang gumawa nito. Dinagdagan niya ang kasinungalingan at sinabing si Ana ang pumitas ng mga kabute, at si Ana at Sebastian ay tiyak na nagkaroon ng lihim na relasyon. Sinabi rin niya na pinagmalupitan ni Boris si Sebastian noon bago ito namatay, na sapat na motibo para pumatay ng isang tao. Pagkatapos, si Catherine ay nagkunwari na umiiyak at sinabing si Teddy ay tinuturing na niyang anak. Pinuntahan ni Agnes si Catherine para hawakan ang kamay nito. Nang marinig ni Ana ang mga akusasyon, siya ay natulala, ngunit hindi makapagsalita, habang tinitigan siya ni Catherine na may kabangisan sa kanyang mga mata. Nagpasya si Ana na ito ang kanyang kapalaran at nananatiling tahimik. Sina Ana at Sebastian ay dinala para sa kanilang mga krimen. Sa kalaunan, nanatili si Catherine sa bahay habang umalis naman si Agnes. Si Catherine ay buntis ngunit mukhang walang laman at walang anumang emosyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, at i-on ang mga notification bell, at mag-iwan ng like na talagang nakakatulong ito sa channel.